Mga kaibigan, ako nga pala ulit to, si Cripply at muling nagbabalik. Dating gawi pa rin, shoutout sa mga tropa natin na nandyan sa taas. Putang ina, maraming salamat sa inyo lahat. At habang nag-i-scroll ako sa YouTube ay putang ina, may nakita akong kakaibang title mula kay Makagago. So, dahil na-enjoy natin yung panonood ng mga Makagago ngayon no? So, talagang unang tingin ko pa lang ng title pare, talagang naano na ako na putang ina, nakhuli na yung atensyon ko. Na tipong parang sabi ng damdamin ko, gagi, kailangan mong panoorin yan. Parang ganun, di ba? So eto na, ito ay laban sa pagitan ni Makagago at ni Marlo. At wag na natin patagalin to, game na natin kaagad. So, yun lang. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest paawak sa buong social media history ng Pilipinas. The biggest kinawawa kahit hindi naman. Siya lang din naman ang pumili ng kinalalagyan niya. The biggest clown. Thunderford! Palakpakan ang putang inang yan! Follow nyo rin ako sa Facebook page. Follow natin si Makagago sa page niya mga kaibigan. Tangina, intro pa lang masaya na. Si Marlo Salcedo Arizala, o mas kilalang si Thunderford, ay isang social media personality na mas nakilala sa naging plastic surgery transformation nito. Doon talaga siya nakilala, mga kahombre ko, alam nyo yan. Humigit 435,000 pesos ang nagastos kay Marlo ukol sa plastic surgeon nito. Marami-rami yun. Puta yun na naman. Sino ba yan? Ayun, si Nico David. Gagi, putang na naman itong Old Spice na to. Ay, ang tagal Unskippable ads Kita talaga. Nagutom sa traffic. Buti na lang may UFC tamisangan. Buksan ang Kilala din si Marlo sa iba't ibang mga collaborations ito kasama ang iba't ibang mga influencers. Ngunit sa part niya ay hindi niya nadala ang kasikatan at kita nito. Bagkos napakaliit ang nakuha niya at napakalayo nito sa nabuo niyang pangalan. Pinaliwanag na nating lahat yan mga kahombre ko. Ang naging latest issue nito noon ay ukol sa pagpapaawa niya upang mapaayos ang kanyang ngipin. Naalala yung lahat yon, di ba? Ngipin. That was few months. Issue nito noon ay ukol sa pagpapaawa niya upang mapaayos ang kanyang ngipin. Naalala yung lahat yon, di ba? That was few months ago. Meron tayong video tungkol dyan sa rise and fall ni Marlo. Para sa mga taong interested, malaman ang full story ng karir niya. I refuse! Ano po ba ang ibinibideo natin today? Sobrang laugh trip. Sa sobrang tindi po ng pagkabihira. Mas konti pa sa tinatawag na repentance sa mga taong makasalanan sa mundo, no? Grabe, ganun pong kabihira, mga kahombre ko, ang pagpapaawa na content ni Marlo. Makikita natin na nag-post ito sa Facebook niya na ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan ng mag-isa. Ayan ang magaling kay Marlo, mga kahombre ko. Kasi, pag hindi ninong, di siya naman sarili niya naman. Kakaiba talaga si Marlo, mga kahombre ko. Iba to! Umabot ang post ito ng 11,000 likes, which is maraming likes na yon since sa mga likes na nakukuha niya talaga ay maximum 1,000 lang. Isipin niyo yon, mga kahombre ko, ganon katindi yung pagiging trending ni Marlo. At dahil kinakain yan ng mga tao, di ayan at ayan ang ihahain niya sa inyo. Simple lang yon, mga kahombre ko. Kaya kung ayaw nyo na bumalik-balik siya sa ganitong style ng content, huwag nyong suportahan. Ganun lang yon. Kaso wala Kinakagat nyo pagtungkol sa kapangitan niya, pagtungkol sa miserable niyang life, gusto nyo. Ayon. At alam niya yon. That's why he's using that to be
on top of his game again. Ayoko na sa'yo. Naintindihan mo ba? Sabi ko nga sa inyo mga kahombre ko, malalaos lahat ng mga influencer. Si Marlu, hindi. Everybody knows him. Eto po ang sinabi ni Marlu, hindi makapaghanda, walang pera magtiis muna kami kumain ng sardinas. Anyway, sa mga ganito no, bilang isang kumag din na tangina naglalagi sa Facebook. Tangina di ko kayang, eto seryosong shit lang no. Di ko kayang parang mag-post ng mga ganito no kasi unang-una napakadami na ng problema ng Pilipinas, di ba? Napakadami na ng mga problemang mental na mga kung sino-sinong mga tao. So, di ko nga alam kung bakit Di ko lang bilang lang, hindi ko kayang maggagaganda sa internet no. That happy lang 'di ba? Para yun nga, parang social media is for entertainment Tas tangin lang yan, lalagay ka ng yan, di makapaghanda, walang pera, magtiis muna kami kumain ng sardinas. Putang ina yan. Medyo nakakaano lang 'di ba? Di ko alam kung ano ba yung trippings nito, pero kaya nga nung nakita kong tangina in-upload to ni Kahombre Makagago, puta talagang talaga yung mata ko pre. Talagang gusto kong i-check. Anyways, patuloy natin ta. So, yan ang sabi niya. I am not an indigent. Isa yan sa nakapagpailit sa ulo ng mga tao, no? At Yes, kuhang-kuha ni Marlo ang ines ng bawat isa sa atin. Sa resulta po ng post niya, nagalak si Marlo at sinundan pa niya ito ng isang post tungkol sa pangyayari, stating na magbo-birthday ito ng mag-isa dahil ang mag-ina niya ay umuwi sa probinsya upang bumoto. Ito yung first time ko na mag-birthday ako na walang kasama. Pero mas masakit to kasi meron na akong asawa at anak. Pero yun nga, mag-isa lang ako kasi nga magbobotohan ng 12. Umuwi sila ng province kasama nila si Ceres. And then, ayun, mag-isa lang ako dito kasi yung nanay tatay ko hiwalay na. Di sa pag-ano no. Medyo naguguluhan pa rin talaga ako dun sa mga taong nagpo-post ng mga personal na buhay nila, lalo na no. Ano ba? Medyo di ko lang din talaga. Di lang din siguro ganun yung mga banding na kinalakihan ko pero nakokornean ako sa mga taong nagpo-post ng mga kalungkutan sa internet, hindi na mga kalungkutan, yung tipong mga personal na buhay nilang tayo na kaya blin ako to once na medyo negatibo yung nakikita ko sa feed, tayo na parang di ba? At good vibes lang lagi, di ba? Hindi mo masasabing lagi pero alam ko naman na lagi tayong may mga yun, sa mga panahong mga nalulugmok mas madami tayong makikita mga mas okay pa rin ang mga nangyayari sa ating life, mga kaibigan. So, di ko alam kung ano punto nito, baka siguro sa engagement, sa pera din sa Facebook. Pero paalala lang medyo humihina yung bigayan sa Facebook ngayon. So, di ko alam mas mainam pa rin talaga sigurong mag-isip ka pa rin ng ibang source of income, wag yung puro tingin ko lang bilang isang normal na Pilipinong fucking shit. Anyways, yun lang. Check ko lang, game tayo. Tapos mga kapatid ko may mga asawa na rin. Ito yung pinakamalungkot na birthday na naranasan ko. Pero yan, pipilitin ko pa rin maging masaya. So grabe mga kahombre ko. Iba to. Sobra mga kahombre ko. Bigyan ng Gcash yan. Ito ang second issue. Kahit maliit ang nakukuhang engagement ni Marlu, patuloy pa rin ito nag-upload sa kanyang social media. In addition, napanood nito ang video sa Rise and Fall niya kay MG at ginawa niya ito agad ng sagot upang magsimula ulit ang kanyang kagustuhan na hype. At dito nga guys, sasabihin ko nga po pala sa inyo na about sa mga social media ko na sasabihin nga nila ni Kuya MG na wala na po akong social media. Yes po, wala na po akong social media. Kasi po, kaya po ako nawala ng social media. Bukod sa nirestart ko po yung mga account ko, na ibenta ko na yung ibang account ko. Nag-upload Pwede ba yun? Pwede pala yun? Yung binibenta yung account. May mga gumagawa ba nun? Kaya account mo, ba't mo ibebenta, di ba? Hindi ko alam na pwede pala yun, no? Pero ba't ganun? Hindi ko maintindihan kung ba't kailangang ibenta. Siyempre, mati, kailangan ng pera, no? Pero, bakit? Ano mangyayari? Ano ba, papalitan yung pangalan? Pero parang hindi na organic yung
Yung mga taong susubaybay no, sakaling ganun. Tingin nyo mga kahombre ko. Si Marlo ng isang short video na may caption na pogi lang pwedeng humawi ng buhok. At surprise, surprise, dahil yan ang content niya tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang pagkapangit at tungkol sa mukha niya. Mukha mo, sobrang pangit. Ayon mga kahombre ko, pumatok na naman, okay? At napakarami pong nakapansin, no? Na wala itong ginamit na filter at makikita natin nagsisimula na itong bumalik sa dati niyang anyo itsura. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Hindi naman ganun kalayo, pero malayo na, ngunit malapit pa. Tama ba? Shit, bro. Ang video na to ay kinauukulan ng pagpapapansin niya lamang. At sa kabutihang palad ay nakaani ito ng 20 million views. Wow! So he's definitely back! The legendary Marlo is back! Hindi ako nagkakamali, parang si Makagago yata yung nagbansag dito kay Marlong Kalapangit eh. Yun, putangin na tatak yun sa social media nun. Bumalik Check ko na lang. si Marlo. Bumalik na ang tunay mong mukha, Marlo. Wala ka pang ginagawa, nakakabwisit ka na. So, tayo pong lahat ay tumanda na. Kasi even si Marlo, bata pa siya, nagsimula na siya, di ba, social media. Switch to puto, relax ina, mode. mukhang Try maangas yun, ah. C2 Cool Blends Ay, in Dalandan, katatakatan yan. Peach, and New Freeze Melon. Tangina, pati ads may lag. Pag 3 pataas, mag-bonakit preschool. 3 plus, pag 3 pataas. Kung di ako nagkakamali, si Marlo yata yung may grupong ano eh. Yung ano yun? May hash brown ba yun? Hash basta may hash eh. Nakalimutan ko kung ano grupo niya, pero may grupo to, hash yung simula eh. Hash brown. Di ko alam kung hash brown, no? Pero, yun, tingin ko parang noon talaga, eto, kumalat yung pagmumukha na itong taon to sa Facebook dati, no? Kabataan. Anyways, share ko lang. Mag-bonakit preschool. 3 plus. Katasay kailangan nating mga bata para sakit iwasan na laging gumagala. Inumin natin to para sakit ay maiwasan. Mag-bonakit preschool na tayong lahat. Mukhang pwedeng pang intro yun ah. Mukhang Mag-bonakit preschool na tayo. Mag 3 pataas. Mag-bonakit preschool. 3 plus, pag 3 pataas, mag-bonakid preschool. 3 plus, pag 3 Di pa ba to, ano, matatapos? pataas, mag-bonakid preschool. 3 plus, batang may laban. Lahat po na supporters ni Marlo ay tumanda na. Ang hindi tumatanda ay yung pag-trash talk nyo sa kanya. Ang lala mga kahombre ko. Evil I am, motherfucker. Dati kasi, Evil ang eye. trash talk kay Marlo, isip bata na trash talk. This time, mga kahombre ko, ang trash talk kay Marlo, matured na trash talk. Which is sobrang mga real talk. See, wala nang mura-mura. Putang ina mo. Bumalik na si Marlo. See, wala nang mura kasi may edad na to, most probably, oh. Mga putang ina nyo kayo. Bumalik na ang tunay mong mukha, Marlo. See, wala naman trash talk, wala namang mura, di ba? Putang ina mo. Wala ka pang ginagawa, nakakabwisit ka na. O, di ba? May edad na yan, mga kahombre ko. May edad na yan. Anyway, dahil po, mga kahombre ko, sa pangyayaring ito, nakita ni Marlo na gumana ang kanyang strategy at pinagpatuloy niya na lang ang style ng content na ito. From paawa to pang-aasar. Sarcasm po ang ibig sabihin niya na sa mga hindi nakakaalam kung ano yung sarcasm. Ewan ko na sa inyo. Hindi ka ba nakakaintindi ng sarcasm? Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link. Down below, nakapin. Try kasi parang post pa ni Marlo yung tara talpak tayo. Instant ang putang ina. Parang ginawa pa ni Makagagong pang-promote din ng sugal niya eh, no? Ang inang yan. Register kayo dun sa ano ko kasi instant yung pera dun. mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go.
Sa resulta mga kahombre ko, ng pagpalit niya o pag-ikot ng kanyang mundo sa nakakainis na content na naman, no? Sa pang-aasar na content. Umaabot na po ito ng milyong-milyong views sa pag-upload niya pa lang ng Reels. Oh my God, so he's totally back. Karagdagan dito mga kahombre ko, si Doc Yapi, the famous doctor who made Marlu, Tony Fowler, and other influencers, kasama ng misis ko, okay, ay nagkaroon ng conversation with Marlu, stating na pinapabalik niya ito sa clinic niya. Doc Yaps, kung ako sa'yo, huwag mo na yang gawin. Kasi kahit anong gawin natin, at baguhin lang natin ulit ang itsura ni Sander Ford dahil sa mabuti mong puso, Doc Yaps, no? Kaso hindi. Once na pinaayos ulit ang mukha niyan, Doc Yaps, babalik ulit yan sa dati niyang ugali. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. At yon ang kinakabuisitan at kinakaayawan ng mga tao sa kanya. Ito pa mga kahombre ko, ang sabi po ni Marlu, decided na ako para magpa-surgery para maipaglaban ko naman yung sarili ko doon sa mga taong sinasabihan ako ng pangit. Miski yung taong kasama mo nilalait ka, kaya kakayanin ko ito. Gagawin kong inspirasyon ang sinabi mo at ng pamilya mo sa akin. Hindi pwede na ganito lang ako. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Hindi na ako makikinig sa mga sasabihin mo. Ayun, Cringe, mga no? kahombre ko. Mag-gym na ako para lumaki na ang katawan ko. Tapos after nito, proceed tayo sa Proceed. pagpapaayos ng ilong. Tapos sunod-sunod na. Kung ako sa'yo, Marlu, mag-aral ka muna. Dahil mali-mali ang spelling mo. Okay? Delikado to, ha? Mas pangit. Tangina, solid talaga to si mga gago, pare. Mag-aral ka muna, di ba? Kaysa mag-gym-gym nga dyan. Tangina mo. Gago. Paayos ng ilong, tapos sunod-sunod na. Kung ako sa'yo, Marlu, mag-aral ka muna. Dahil mali-mali ang spelling mo. Okay? Delikado to, ha? Mas pangit yung bobo ka, bobo, kesa pangit ka. Real talk yan, mga kahombre ko, ha? Mas pipiliin ko yung taong pangit, pero may pinag-aralan. Real talk yan, mga kahombre ko. Kasi nothing beats a person who studied big time. Bobo, bobo, bobo. Nobody will beat that. Kasi sa tanang buhay natin, kasama ng life natin, yung pinag-aralan lang natin ang ating kasama habang buhay. Real talk yan. Ngayon, mga kahombre ko, ano ba ang sitwasyon netong si Marlu para sa akin? Now he built his own hype again. And sa totoo lang, believe ba ako kay Marlu? O believe ka ba kay Marlu? Ako, yes. Bakit ka mo? Because Talino. Yun, parang sa kabila ng nakakainis na shit niya, may mga taong nahuhulog, which is di naman natin maano yun kasi yun din yung trip niya sa yung hustle niya, no. Pero nakakabilib din naman talaga yung galaw niyang ganun. Parang yung inis niyo pinagkakakitaan niya, pare. he is one of a kind. Imagine niyo, tinrabaho niya lang ng ilang linggo and bam! He's back again on top of this social media game. Nakakainis lang na alam niya kung papaano nilalaro ang social media game. Understand the social media game. Kaso bakit ganun? Although alam niya bakit hindi ni Marlu matransform ito into money. Diyan ako nagtataka. Ano ba talagang mali sa'yo, Marlu? O ano ba talagang mali kay Marlu? Kasi imposible to na lagi siyang nangangailangan ng pera but his fame is just super high. Paano nangyari na nangangailangan ka ng pera? It's just doesn't match. Yung pera ni Marlu at fame ni Marlu just don't match at all. So, mag-aalala ka, no? And mapapaisip ka na grabe, mukhang matindi talaga ang pagkakamali ng tao na ito. But, lahat ng tao ay may second chance. Yan ang maganda. Sabay bawi. Repent! Malay nyo, this time around, sa pagpapaikot ni Marlu sa inyo, sa akin, sa ating lahat, makaipon na siya. Redemption arc. Naging posible nga kay MG. Kay Marlu pa kaya? Sigurado ka pa na nag-repent ka or nag-repaint ka lang? Wala. Good fucking vibes. They're good fucking vibes. Si Makagago, napaka-solid to, no? Ako nakwento ko na yata sa inyo dati yung parang napanood ko siya na yung nagtitipid nga siya kasi nag-work siya sa ibang bansa. Tapos yun, parang yung isang pasta na kinakain niya daw, parang tinitipid, pinihiwa-hiwalay niya pa daw yung pinihiwa-hiwalay niya pa isa-isa, tapos tinitipid niya para makapag-ipon siya. Hindi ko alam kung legit no? Pero
tangina, tignan nyo naman si Makagago ngayon, di ba? Parang isa sa pinaka-solid na nakumag na kilala ko din. So, dati nakakainis, pero ngayon nakakatawa, lap trip, at yun lang, tanginang yan. Wala na ako iba masabi at maraming salamat dito sa malupit na video na to, kahombre. At yun, cut ko na tong video na to mga kaibigan. Thank you.